harap ni na SPO3 Ricky Santa Isabel at Superintendent Rafael Dumlao, muli silang nagturuan sa kung sino ang pasimuno sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Pareho rin nilang itinatangging may kinalaman sila sa krimen. Mula sa Senado, nakatutok live si Jam si Santo. Jam? Mel, nakatutok sa 2 pulis na miyembro ng PNP Anti-Illegal Drugs Group ang investigasyon sa pangingidnap at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju noong October 18. Pero kapwa nila tinatanggi ang akusasyon at tinuturo ang isa't isa bilang nasa likod ng krimen. Nagharap-harap sa Senado ang nagtuturo ang suspect na sina SPO3 Ricky Santa Isabel at Superintendent Rafael Dumlao na parehong naka-assign sa PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG. Nakaharap nila ang misis ng biktimang si Ji Ik-ju at ang kasambahay na kasamang dinukot na si Marisa Dawis Morquicho. Sabi ni Morquicho, nakilala niya si SPO3 Santa Isabel nang mapanood ito sa TV matapos na niya magbigay ng salaysay sa pulis. May nakita po akong lalaki na nagbubukas po ng drawer dun sa sala. Tapos po, nagtanong po ako. Sabi ko, bakit po? Ano po yung hinahanap nyo? Bakit nandito kayo sa loob? Sabi niya po, mga pulis daw po sila. Pulis daw po siya. May hinahanap silang shabu. So, nung una nilang pagpasok, ang sabi nila, naghahanap sila ng shabu. Opo. Ang tao lang po noon, isa lang po, ang nakita ko si SPO 3 lang po, Santa Isabel po. Wala po ako ron, kaya nga po pinipilit po ni Colonel Dumlao. Bali siya po lahat talaga nagmaniobra lahat ng istorya po para po madiin po ako dyan sa kasong kidnapping na yan. Bukod kay Morquicho, itinuro rin si Santa Isabel ng isa pang pulis na si SPO4 Roy Villegas. Sa salaysay ni Villegas, sinabi niyang kasama siya ng isurveillance, dukutin at patayin daw sa sakal ni Santa Isabel si G sa loob ng Kampo Krame. Nakalog din sa gwardiya ng Friendship Plaza Subdivision na ilang beses nagpabalik-balik ang Hilux na may plate number AAX 4655 na pag-aari ng asawa ni Santa Isabel. Kita rin daw sa CCTV na ito na nagwi-withdraw si Santa Isabel mula sa ATM account ni G. Yung plate number ko po, ginaya po, kambal plaka po ang ginawa po nila. So sinasabi mo yon, mukhang may ibang meron... Opo. Gusto lang nila talagang pamuka na talagang pumapasok po ako ron. Lahat po nung video pinapakita po nila, wala po yung sarili ko dyan. Pero sabi ni Santa Isabel, ang boss niyang si Superintendent Rafael Dumlao ang nasa likod ng krimen. Si Dumlao raw ang nakita niyang kasama ng biktima gabi ng October 18 nang ipatawag daw siya nito sa Camp Krame. Inutusan daw siya ni Dumlao na patayin si Morquicho pero pinakawalan raw niya ito. Buhay pa raw si G nang unang makita niya. Pinapunta niya po ako doon sa grandstand dahil doon po nakapark yung sasakyan po nila. Pagbukas ko po rin sa pinto, sa unahan, nakita ko po pinapalo niya po ng 45 yung Koreano. Nasa gitna po yung Koreano nakaupo, tapos si Attorney Dumlao, si Rafael Dumlao, nasa unahan po katabi po nung driver. Tapos yung katulong po, yung biktima po, katabi niya naman po. Nakaharap po si Attorney Dumlao ng ganito sa sa Koreano po. Pinapalo niya po ng 40. Si Dumlao din daw ang nag-utos kay Santa Isabel na dalhin sa punerarya sa Caloocan ang labi ni G. Pero itinanggi rin ni Dumlao ang akusasyon. Wala po akong inauthorize na ganyang operation. Hindi ko po alam. In fact po, yung mga kasama po niya, hindi ko po ka-unit. Kasi po meron po kaming protocol. Hindi po ako pwedeng kumuha po ng isang tao doon po sa isang unit nang wala pong proper documentation at saka hindi po alam sa taas. Dating driver sa Napolcom si Santa Isabel, 1996 na maging pulis. Na-assign daw ito sa Caloocan at dinala ni retired General Marcelo Garbo, isa sa mga tinagurian ng Pangulo na umano'y narco general sa Directorate for Intelligence. Mula rito, dinala siya ni Dumlao sa AIDG. Pero sabi ni Dumlao, si Santa Isabel ang nakiusap sa kanya para malipat. You're talking of specialty units. Priority by the President, dapat salang-sala yan. Spotless dapat ang inilalagay nyo dyan. May pagsisinungaling ang dalawa. Hindi ko alam kung sinong nagsasabi ng totoo. Pero parang may gusto silang pagtakpat at hindi lang itong dalawang involved.
marami pang iba. Meron po akong kopya po. Gusto sana ni Santa Isabel na iparinig ang recorded conversation daw nila ni Dumlao para patunayang may kinalaman sa krimen ng boss niya at gusto nitong pagtakpan ng sarili. Kung walang consent at ikaw lang ang nakakaalam, hindi alam ng kausap mo, halimbawa na nire-record pala yung usapan, medyo tagilid yan, Ricky. Hindi po pwede. Willing po akong mag-take ng risk po para Paano kami? para lumabas po ang katotohanan po. Ikaw, Hindi ko na po kayang may pagtanggol ang sarili ko kung hindi niyo po maririnig po yun. Kasi cellphone lang po ng misis ko yun, ayun na ang na-record niya po. problema eh. Paano naman kami? Gusto mo ba makulong kami ng 6 years at lahat yung mga nandito? Pinayuhan din ni Senador Lacson ng NBI at PNP na ilang beses nagkontrahan. Magkabangga yung theories eh. Sa NBI, hindi primary suspect si Santa Isabel. It is not too late to coordinate. Ang magsasuffer dito yung case. Director Glenn Dumlao, sir, magpinta Mel, payo ni Senador Lacson sa PNP at NBI magsagawa ng case conference. Samantala, ipapatawag naman daw isa pang pulis na suspect na si SPO4 Villegas susunod na pagdinig sa February 2. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.